yun guys, parang masakit yung dede ko. Itong side. At sinasamahan niya ako ng pakiramdam para akong lalagnatin. So, nag-search ako. Sabi, parang siyang, ang tawag doon, mastitis ba tawag doon? Pero hindi naman siya sobrang tigas. So, nag-hot compress na ako. Then, tatry ko siyang i-pump. So, dati na to, meron akong, old pump. Ginamit ko pa to kay Luis. Ngayon kay Luis. Nasa akin ito at hanggang ngayon. Ayan. So, para lang ma-unclog yung ugat daw dito. So, may baradong ugat daw. So, sinasama na ako ng pakiramdam. Kaya, ipapump ko na siya. So, ano na to? Tagal na. 5 years. 5 years na siya. Isa lang naman ang gagamitin ko. Ayan, nag-on na siya. Nag-freeze nga rin pala ako ng breast milk. Ayan. So, ito yung napump ko kanina. Ayan. So, ito kasi yung kailangan ko dito para magamit ko. So, kailangan ko siyang i-empty. Nawawala na nga yung isa. Kasi yung haka lang talaga yung ginagamit ko. So, itong pump machine na to is, ngayon ko lang siya gagamitin. Ayoko na rin kasi mag-pump kasi ayoko rin naman masyadong mag-oversupply. So, dun lang ako sa haka. Super ganda ng haka na yun, guys. Talagang mapapload mo rin. Nakakakulik ka rin talaga ng mga milk. Ayan. So, ayan siya. So, ito, I think, 6 ounce to. Hindi rin naman talaga ako nagpapadami ng gatas or na gusto ko ng maraming stock. Kung ano lang yung sobra sa araw-araw, yun lang yung kinukuha ko. Dahil mahirap din yung oversupply. Kita nyo naman ito, hindi pa oversupply pero ang sakit na. So, ayun, nilagay ko lang siya ulit dun sa freezer. O sa fridge pala. So, ito siya. Kukunik mo lang din siya dito. Hindi ko nahuhugasan kasi wala akong balak na itabi. I-ano ko lang siya. Hindi ko na matandaan kung anong size yung ginagamit ko dati. Ito siguro. Yan, so may kasama siyang dalawang size. Isang 24.5 mm saka 28 mm. So, I think yung 24. Isa nga lang pala ang gagamitin ko. Hindi ko na kayo sasama, guys. Pakita ko na lang mamaya sa inyo yung kung may makukulik ako. Ang ganyan siya. Siya dyan. Tapos dito itong maliit na cup. Tapos itatakip mo siya. Tapos mag-start na to. Ayan. Ayan. So may mga levels siya. Ayan. Ako normally hanggang 2 lang ako to 3 kasi masakit din naman siya. Ayan, ganyan siya. Tapos makikita nyo side dito, ayan o. Napapump siya. At nag-start na nga ako mag-pump dyan at kita nyo naman nga sa Ate Luis parang nagtataka siya kung ano ba itong ginagawa ko. Ayan guys, parang wala siyang napapump.
Feeling ko yung ugat niya talaga ay sarado. Parang wala siyang napapansin. Minasage ko na rin siya pero wala pa rin. Saka hot compress. So yun guys, wala akong nakuha dito gamit yung pump. I don't know kung bakit. Pero wala siyang nakuha. Yan. Pero yan dito sa may haka ko, ayan, nakakuha. Siguro nakakuha mga 1 ounce dito. Ayan. Tapos dito na silabay ko na rin kabila. Para medyo ma-empty. Kita niyo ugat ko guys. So, ayun yung sinasabi ko. Ayun, galit na galit siya. Ang sakit. So, yun lang muna guys. Update ko kayo bukas kung ano mangyari. At ang pagkayari ko nga mag-pump dyan is hindi pa ako kumakain. Kaya naman kumain muna ako. At dahil nga bala ko rin uminom ng Tylenol, kaya kailangan kumain talaga ako bago ko uminom ng gamot. At ayun nga, nag-hot chocolate ako kasi talaga ang sama ng pakiramdam ko at giniginaw talaga ako dyan. Nataon pa man din na may pasok si Dudong kaya ako lang talaga dito sa bahay at saka yung mga bata. Sobrang sakit pa man din niya yung pakiramdam ba na ang daming tumutusok ng mga karayom. Tapos sasabayan ka pa ng sobrang sakit ng ulo at saka sobrang lamig talaga sa pakiramdam. Yung pakiramdam na para kang nanginginig sa sobrang lamig ay grabe. At eto na nga kinabukasan, medyo gumaan-gaan naman na yung pakiramdam ko at eto nga ngayon lang ako nakapaghugas na mahugasin ko dito kagabi. At nung nakapaghugas na nga ako at eto namang mga milk ko ang inayos ko. So yun guys, ito yung napump ko kanina. So mga ano lang to. Natawag doon yung tumutulo lang sa kabilang side. Kasi ito yung gamit kong storage bag. Parents' choice. Sayang, kailangan hanggang sa huling drops. So ito hindi ko muna ito ilalagay sa freezer. Sa fridge muna. Tapos ito yung mga i-freezer natin. I-label ko lang siya. And so, refrigerator ko mo siya kung ilan. Ito mo. 6 ounce. 6. Tapos yung oras, 8 p.m. Hindi ko na yung anak ngayon. 5:19. Tinutulan ko rin si baby sa bote. Pero breast milk ko pa rin yung nilalagay ko. Para hindi ako mahirapan pag naggabihan kami or nasa labas. Diba? Tapos nilalagay ko dito sa Tupperware. Tapos ililipat ko siya dito sa ziplock. Kasi dito sa Tupperware, naka-flat siya. Ayun. So, manipis siya. So, ito hindi ko alam ba't hindi siya tumigas. So, reject na to. So, ganito pag may reject. Tulad dito, nasa freezer siya pero hindi siya nag-yellow. Hindi ko alam kung bakit. So, iyan ko na lang siya. Isasama ko sa paligid ni baby. Ganun ginagawa ko. So, ito, nilagyan natin siya dyan. Ipaplat lang natin siya. Kasi ito nilagyan ko siya ng first bag para alam ko na nandito yung mga luma o yung mga bago. Ay, yung mga matagal ng na pang.
At kahit pa noon, nung kay Ate Luis pa is talagang ginagawa ko na to. Yung mga sobra kong gatas si talaga namang tinatabi ko. Kay Aiden ko lang nga hindi to nagawa kasi nga si Aiden is ayaw talaga niyan dumedit sa bote. Pag talaga naman ganito yung supply mo ng gatas si talaga naman mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Sa sobrang mahal pa man din talaga ng gatas si talaga naman ang laki ng masisave mo pagka nagbre-breastfeed ka. At hindi nga lang kayo makakasave is makakasigurado pa kayo na talaga namang healthy ang dinedede ni baby. Kaya nga diba ang tawag nila dito is liquid gold. Ayan siya. Madami-dami ng ating sisave na nito.